Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, dahil po sa hindi matanggap ni Sara Duterteng Baliw yung mga nangyayaring update sa kaso ng kanyang mamamatay taong ama dyan po sa ICC, kasi lahat ng apilan nila talo eh. O, di ba? So ngayon, ang plano ni Sara Duterte palitan na raw po bilang opisyal na abogado or legal counsel ni Digong itong si Nicholas Kaufman. Actually, ang nakakatawa kasi dito, bakit nila sinisisi si Kaufman? Na in the first place, ang totoong may kasalanan kung bakit hindi po napagbigyan yung interim release ni Digong, ang pinaka may kasalanan dito, yung mga supporter ni Digong mismo, at saka si Sara Duterte mismo. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So, mga streetways, no, ang good news po ngayon dito po sa mga biktima nga po ng tokhang, tuloy na po yung confirmation of charges. O, yan, no? So ito, post ito ng ICC kahapon, one day ago. O Duterte case, may hearing na po, no? So, February 23 to February 27, 2026. Diba? Read the order settings of the schedule and directions of the confirmation of charges, hearing and convening, no, the casual hearing on detention issued today by ICC Pretrial Chamber. So ngayon, yung confirmation of charges na dapat na nangyari nga po nung September, ngayon na po matutuloy sa February. Kasi po, lahat nga po ng apela ng ginawa nga po ng pamilya Duterte, talo po sila dito. Talo sila lahat, halos lahat. So ngayon, ang alam niyo kung ano nakakatawa dito, ganyan po kabobo tong mga bobong mga DDS po na to. Hindi nga po nila alam na mga bobo sila kasi nga po, mga bobong mga DDS po sila. So alam niyo ginawa nila? Diyan po sa post ng ICC po na yan, no? Nag-comment po yung mga tangang mga DDS. Yan, no? Ito yung mga DDS, nag-post yung ICC, nag-comment sila. As if naman na may maitutulong yan. So dito, binastos na po nila yung korte. Sabi dito, no? Okay, sabi dito, the only court in the whole universe with no due process for the accused. Di ba? Yan yung mga comment ng mga DDS, di ba? Reading DDS multiverse comments while listening the tune of Tatay nyo. Di ba yan? Di ba? Bring it on. Let's see the fake victims manipulated by ICC. Di ba? So, actually, halos lahat po ng comment, no? Majority po ng comment po dyan, mga taga-suporta ni Digong na binabasos po yung korte. Alam nyo, ito po talaga ganyan po kabobo yung mga DDS po na yan, no? Kasi in the first place, mga kababayan, alam naman po natin na isa po sa rason kung bakit nga po hindi napagbigyan yung interim release ni Digong kasi nga po, ang daming supporter ni Digong. No? Okay lang yung supporter yun nga lang, yung supporter po kasi nila mga kulto. Diba? Isa yan, nakalagay yan sa desisyon ng ICC na si Duterte, marami pa rin naniniwala sa kanya, so talagang kung siya po mapagbibigyan ng interim release, baka hindi na po siya bumalik. So ngayon, imbis nga po naman na tumahimik ng mga bobong mga DDS, lalo pa sila nag-ingay. Ano ba? Wala bang vlogger, no, or influencer itong mga DDS na nagbibigay ng advice sa mga bobong mga DDS na, uy, tumahimik muna kayo. Hindi nakakatulong yung comment ninyo. Di ba hindi nakakatulong yung mga comment ninyo sa social media, bagkos nakakabigat pa yan sa kaso ni Digong. Wala, mga tanga Tapos ngayon, nagagawin ni Sara, sisingin niya si Kaufman. No? In the first place, mga kababayan, no, ang pinakarason po kasi talaga kung bakit nga po nag-file ng interim release ng si Kaufman dahil meron dang sakit si Digong. Kumbaga, mentally, yung sakit niya. Kaya, hindi siya makapag-trial. Yan ang sabi ni Kaufman. Di ba? Pero, ang nangyari po dito, ang ginawa ni Sara, di ba pag lumalabas po siya, galing kulungan ng tatay niya, siya pa mismo nagkukwento, tatay ko okay lang, nag-usap nga kami. Di ba? Nag-usapan namin yung politika. Kaya akala ko ba may sakit na sa pag-iisip? So, babalikan natin yan mamaya, no? So, ngayon, makababayan, no, ang point natin dito yan Ito. So, ito yung report ng News 5. So, panoorin natin muna to, no? Para maganda po yung natin. Yung content, di ba? Sige. Of charges hearing para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Itinakda ng Pretrial Chamber 1 ang 4 na araw na pagdinig simula February 23. So malinaw mga ka-streetways, no, na yung confirmation of charges na dapat mangyari noong September 2025 mangyayari na po ngayong February.
So wala na, nakaschedule na. Wala nang magagawa si Kaufman dito at saka si Sara Duterte. Hanggang 27, pagtitiyak ng ICC, tutugunan ang pangangailangang medikal ni Duterte. Hindi papayagang lumampas ng 3 oras ang bawat pagdinig. Magkakaroon din daw ng breaks kada oras. Samantala, pinayagan na nga rin ng ICC Pre-Trial Chamber ang 29 na aplikante na tumistigo matapos kilalanin bilang biktima nga sa kaso. Habang higit 200 pa namang aplikante ang sinusuri pa or partially approved. Grabe, no? 200 pa yung nag-apply para maging testigo laban kay Digong. Ganun kadami, no? Tinukoy sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, at isa pa ngang abogado mula sa Office of Public Counsel for Victims para nga maging legal team ng mga biktima. Mga kapatid, Nikki Di Ano yan? Okay. Sa ngayon, mga kababayan, no? Sa at least you get the point, no? Sa ngayon, mga kay-streetwise, no? Ito yung ginawa ni Sara. Saan na ba yun? Saan ba yung report? Kaya lang. Ito. Yan. So ito na yung report ng GMA News. So sabi dito, no, Sara Duterte to talk to Dad Rodrigo about calls to replace his lawyers. Napapalitan si Kaufman? Ayun ba ibig mong sabihin, Sara? Sinong papalit ikaw? Ikaw na lang kayo mag-abogado dito, no? Total, tanga ka naman. Ay na si Sara Duterte, abogada pero hindi nag-practice, no? Puta, kaya nga bobo eh. O ikaw na lang, Sara, mag-abogado para mas maganda. O, di ba? Sabi dito, no? Vice President Sara Duterte said that he has yet to discuss with her father, former mamamatay tao Rodrigo Duterte, inquiries concerning his defense team, which handling his charges of crimes against humanity at the International Criminal Court. Diba? The Vice President, who currently in The Hague, Netherlands, was asked about supposed calls for the family or her father to change his lawyers amid the recent development in case. O, di ba? So, yun nga yung point. Di ba? Halos lahat nga po ng final nga po kasi ni Kaufman, no? Talo. Talo actually, yung naipanalo lang ata ni Kaufman, yung pagpalit ng judge eh. Mukhang yun lang ata sila tumama eh. Pero yung pagpigil nga po sa mga biktima, sa pagpigil nga po sa mga witness, na ginawa ni Kaufman, talo sila doon. Interim release, talo din po sila doon. Tapos sa about medical records nga po ni Digong, talo rin po sila doon. Halos lahat po ng appeal lang nga po ng ginawa nga po ni Kaufman at saka ng pamilya Duterte, talo po sila doon. Di ba? So, sabi niya pa dito, no? Well, sabi niya pa dito. Oh. So ngayon tingin ko sinasabi ngayon natin, di ba? Ako yung natatawa po kay Sara Duterte, no? Kasi kung meron man talagang dapat sisihin dito, kung bakit nga po lagi silang talo, dyan po sa mga apela nila sa interim release ni Digong para makalaya nga pansamantala si Digong, walang ibang dapat sisihin dito kundi pamilya Duterte din. Kasi tingnan nyo to ha, ito balita ito nung kailan ba to? October, no? Nung paglabas nga po ng interim release, no? So ICC says VP Sara's statement basis for rejection of Duterte's interim release. So sabi po ng ICC, yung mga statement ni Sara Duterte, no? Ayan po ang naging basihan para hindi po mapagbigyan ng interim release si Digong. So ang tanong dito, ba't masisihin si Kaufman? Di ba? Boba ka rin, Sara, tanga-tanga mo din eh. Bakit masisihin si Kaufman? Di ba? Tinanin niyo kung anong ginawa ni Sara Duterte, no? Ang sabi po ni Kaufman sa korte ng ICC, not fit to trial si Digong. Not fit to trial si Digong, ha? Sabi ni Kaufman yan. Kaya dapat mapagbigyan po siya ng interim release. No? Kasi ibig sabihin nun, parang ulyanin na nga si Digong, hindi na makaalala. Ayun ang ibig sabihin nun. Ngayon, pag si Sara Duterte naman po lumalabas galing kulungan, magpapa-interview, tanga-tanga ni Sara, anong akala mo sa ICC? Hindi naka-monitor sa inyo. Oh. Ngayon, ito naman si Bobong Alvin, yung Alvin Traveler naman, tanong naman ng tanong. Si Sara naman, sagot ang sagot. O di para silang tanga. No, yung vlogger na Alvin sa Netherlands, tanga din yun eh. O ngayon, yung tanong po ni Alvin, no, kay Sara na, anong kamusta pa si Tatay Digong? Anong sabi ni Tatay Digong? O ngayon, sasagot naman si Sara na, ay, okay si Tatay Digong, okay siya. Napag-usapan namin ng politika sa Davao, na ang plano nga ni Tatay Digong na mag-mayor pa sa Davao, no, pag umuwi po siya sa Pilipinas, no, ang plano ni Tatay Digong magsilbi pa sa bayan. O sabihin, hindi ulyanin si Digong. O, di ba? O, tapos ngayon sisisihin niyo si Kaufman.
Meron pa yan, ito si Elizabeth Silverman din. Meron din siyang interview sa labas. Yung nag-interview din, si Alvin din. No, na ang sabi naman ni Elizabeth Silverman na okay naman si Rodrigo, sabi niya gano'n, na maganda naman yung kalusugan niya, nakakausap siya ng maayos. Akala ko ba, not fit to stand in the trial si Digong. Pero ba't pagkausap niya yung pamilya niya, bakit normal naman siya? Di ba? Ngayon, itong Bobong Sara Duterte, hindi niya matanggap na talo sila lagi sa interim release, especially nga po ngayon, na matutuloy na po talaga yung kaso ni Digong. Ngayon, syempre, sisisihin niya si Kaufman. Well, karapatan naman po ni Sara Duterte yan na magpalit ng abogado. Pero in the first place, tandaan po natin na wala namang ibang dapat sisihin si Sara Duterte, kundi siya mismo, ang pamilya niya mismo, pati po yung mga politiko na supporter ni Digong, at saka po yung mga supporter niyang mga tanga. Sabi rin po na interim release nga po na decision ng ICC. Hindi namin pauwiin si Digong sa Pilipinas kasi meron pa siya political capital. Anong ginawa ng mga senador? Nagpirma-pirma pa sila doon na sumusuporta kay Digong. So, totoo nga. Di ba kung pirma nga ninyo, na totoo yung sinabi ng ICC na meron pa siya political capital kasi yung mga senador, nagpirmahan, majority po sa nila, sumusuporta kay Digong. Pati ito mga supporter niya. Yung binabash yung mga bobo talaga to, mga didas talaga na to, nakakainis, no? Yung binabash yung abogado. Di ba? Binababoy yung credibility ng ICC. Di ba sa social media? Actually, kung ako DDS ako, mga kababayan, ang una kong gagawin, sasabihan ko yung mga taga-supporter ni Digong na huwag kayong ganyan. Lalo napapahamak si Digong sa ginagawa ninyo. Pero ang pagkakaalam ko, ni isa po sa mga vlogger po ni Digong, wala pong sumita sa mga ginagawa nga po ng mga DDS na yan sa ICC. Wala silang magagawa dito mga streetwise kasi nga po, mula nga po nang nahuli si Digong, ang jurisdiction na po ng kaso ni Digong, nasa ICC na po. Wala na po magagawa Pilipinas dyan. Kaya ko lang, sobrang basic nun, pero hindi nila maintindihan, di ba? So, especially si Sara. Mga kababayan. So, yun mga streetways. So, kayo po, naman sabi nyo nga po dito, sa plano nga po ni Sara Duterte, napalitan daw po si Nicholas Kaufman. Legal team, yung malamang kasama si Kaufman doon, di ba? So, kayo ba, hindi. Well, kung kayo DDS kayo, kunwari lang naman, pero hindi naman siguro, no? Pero for the sake of the argument lang, no? For the sake of the discussion pala. For the sake of the discussion. Di ba? Kayo ba, naniniwala ba kayo na kasalanan ni Kaufman tong mga nangyari po na to? Di ba? At dapat mapalitan si Kaufman? Well, alam ko wala kayong pakialam, pero for the sake of the, for the discussion lang naman, di ba? Yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat dyan, no? At syempre, dyan po sa Team Replay, di ba? So, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Yan. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and babush.